Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Leyte. Ito po ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. At ito po ay isinalaysay ng kanyang lolo. Ito po ang kwento. Ilang taon pa lamang nun nang matapos ang giyera. At ang aming baryo ay saka pa lamang unti-unting bumabangon mula sa pinsalang dulot nito. At kagaya ng ibang probinsya sa Pilipinas, ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Pilipino nun ay ang pagtatanim, pagsasaka. At sa aming baryo niyon, sa may bandang paanan ng bundok, ay may naninirahang isang matandang lalaki. Sumulpot na lamang siya dyan matapos ang giyera. Kaya pinaniniwalaan ng aming mga kabaryo na siya ay aswang. Aswang yan. Yung matanda dun, yung malapit sa bundok. Walang duda dyan, sabi ng isa naming kapitbahay. Isipin mo sa edad niyang yan, napakalakas pa. Parang hindi tumatanda, ang sabi pa ng isa. Sa tuwing makikita namin ang matanda na yun, ay iwas na iwas ang aming mga kabaryo. At pagkalagpas niya pa lamang, ay saka pa lang kami ang bubulungan na akala mo ay mga bubuyog. Ako naman ay hindi ko naiisip yun. Sa amin kasing magkakaibigan, ay parang ako ang pinakamahina ang utak. Kaya madalas pag pinag-uusapan nila yun, ay hindi ako makasabay. Kasunod nun, ay magiging tampulan na ako ng tuksuhan. At dahil sa aming baryo, ay mahirap ang malinis na tubig. Sinasalok pa namin ito mula sa isang bukal. Ang isa sa bukal na aming pinagkukunan ng tubig, ay may mga kawayan na nagsisilbing tulay upang makatawid ka dito. Isang tanghali, ay nag-igib ako ng aming maiinom. At tiyempo naman na walang katao-tao na nag-iigib. Kaya natuwa ako dahil mapapabilis ang pagsalo ko nito. Habang nag-iigib, maya-maya pa'y biglang sumulpot yung matandang nakatira sa paanan ng bundok. Mukhang patungo din sa bukal. At dahil sa mga bali-balita sa amin ng aming mga kabaryo, ay bigla akong binalutan ng tensyon. Ako lamang ang naroroon. At sa di kalayuan, ay papalapit na yung matanda. Nagmadali na ako. Napagpasyan ko na huwag na munang punuin ang daladala kong container at umuwi na lang muna. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng malakas na paggalabog. Pagkatingin ko ay bumagsak ang matandang lalaki at mukhang nadulas ito sa tulay na kawayan. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko kanina, ay nakaramdam ako ng awa sa matanda. Pilit man niyang tinitiis ang sakit, ngunit sa paraan ng pagkakabagsak niya, nauna ang balakang, ay siguradong napakasakit nun. Dagdag mo pa ang kanyang edad, na marahil ay hindi na ganong katibay ang kanyang buto. Kaagad kong nilapitan ang matandang lalaki. Kitang-kita ko sa mukha nito ang sakit na dinadanas niya.
Kaya walang pag-aalinlangan kong tinulungan yung matandang lalaki. At sinubukan kong makatayo ulit siya. Kahanga-hanga din ang tibay ng katawan at lakas ng loob ng matanda. Dahil kung ibang matanda siguro to, baka hindi lang yun ang inabot. At baka ikasawi pa dahil ang gayong pagkakabagsak ay hindi biro. Salamat, iho. Salamat, Subalit, hindi ko yata kayang magsalok pa ng tubig, ang sabi ng matandang lalaki. Ay, ganun po ba? Sige po. Ako na pong magigib ng tubig ninyo. Alok ko naman sa matanda bilang tulong ko. Ay, salamat, iho. Salamat, ano bang pangalan mo? Tanong nito sa akin. Ako po si Severino. Pero tawagin niyo na lang po akong Binoy. Sagot ko naman. Salamat, Binoy, Ako nga pala si Elpidio. Pero kung tawagin ako sa amin, ako ay si Tandang Yoyong. Sagot ng matanda. At dun ko pa lamang nalaman ang pangalan ng matandang lalaki. At dun ko din napag-isip-isip na hindi naman ito aswang na kagaya ng sinasabi ng mga kabaryo namin at ilan kong kaibigan. At ganun na nga ang ginawa ko. Inalalayan ko si Tandang Yoyong at ako ang nagbuhat ng tubig para sa kanya. Pagkadating sa kanyang maliit na kubo, ay tila mag-isa lamang itong naninirahan doon. Tay, asan po ang inyong pamilya o asawa? Tanong ko. Mag-isa na lamang ako sa buhay, ang sagot ni Tandang Yoyong. Kaya naman ilalo kong nakaramdam ng awa sa kanya. Bukod pa ito sa pinsalang kanyang natamo mula sa isang pagkakadulas. Kaya ako na ang naging taga-igib ni Tandang Yoyo para may magamit siya habang nagpapagaling. Ilang araw ko ding ginawa yun. Yun ay bilang tulong ko sa kanya at walang halong kapalit. Unti-unti ay napansin yun ng aking mga kaibigan. Binoy, kanino ka nag-iigib? Sinong pinag-iigib mo? Dun ba sa matanda? Sa paanan ng bundok? Tanong ng isa naming kaibigan. Oo, dun nga. Dun ba? Sagot pa ng isa naming kaibigan. Nako, pinapakagat ka lang yan. Mag-iingat ka, Binoy. Baka ikaw na yung susunod na biktima niyan. Sagot pa ng isa naming kaibigan. At dahil ako nga ang pinakamahina ang kukote sa mga kaibigan ko, hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Kaya naging tampulan na naman ako ng tuksuhan. Pero binaliwala ko lamang ang kanilang mga pangaasar. At nagpatuloy lang ako na mag-igib at pag-igiban si Tandang Yoyong. Hanggang sa pagkalipas ng ilang linggo, ay medyo bumubuti na ang lagay nito. At unti-unti nang nakakapaglakad. Minsan isang tanghali, matapos kong mag-igib, ay may naitanong ako sa kanya. Sapagkat madalas ko itong nakikita, ngunit ngayon ko lamang ito napansin ng tuluyan. Dahil ang altar ni Tandang Yoyong ay kakaiba sa mga nakikita kong altar sa aming baryo. Sa altar ni Tandang Yoyong ay wala akong nakikitang mga imahe ng santo. Ngunit panay mga letra ng mga salita na hindi ko mabasa ng maayos. At bukod sa mga nakaletra, ay mayroon pang mga nakadrawing na nakakaiba. May mga hugis at sulok na napapaligiran ng mga maraming letra. Kaya kakaiba talaga sa aking paningin. Tay, matanong ko lang ano po ba yan?
Sabay turo ko dun sa parang altar niya. Iyan ang aking altar, Binoy. O talaga po ba? Parang kakaiba po kasi ang inyong altar kumpara sa nakasanayan ko nang nakikita. Ngumiti lamang si Tandang Yoyong sa aking sinagot. Halika, may ipapakita ako sa iyo. Sundan mo lamang ako, sabi ni Tandang Yoyong sa akin. Dahan-dahan itong tumayo at paika-ikang naglakad palabas ng kubo at patungo sa likod ng kanyang bahay kubo. Ako naman ay nakasunod lamang sa kanya. At habang nakasunod sa kanya, biglang nawala sa aking paningin si Tandang Yoyong. Gulat na gulat ako dahil nasa harapan ko lamang siya kanina. At isa pa, imposibleng biglang tumakbo yun dahil paika-ika pa ito at medyo hirap pa sa paglalakad. Kaya nung biglang nawala si Tandang Yoyong, ay napatakbo agad ako sa likuran ng kubo upang hanapin siya. Ngunit pagkarating ko dun ay walang katao-tao dito. Muli ay hinanap ko siya. Hindi ko ito makita. Wala ito sa paligid ng bahay kubo. At habang naghahanap, ay bigla akong napansin sa bukas na bintana ng kubo na nasa loob na ng bahay kubo si Tandang Yoyong. Nakatingin lamang ito at parang nakangisi. Bigla akong napabulalas. Paano po kayo napunta dyan? Yung ba, halika at pumarito ka at may sasabihin ako sa'yo, sabi naman ni Tandang Yoyong. Dali-dali akong pumasok sa kubo. Ilang sandali pa ay may ipinakita sa akin si Tandang Yoyong. Isang panyo na pula na may mga nakasulat na letra at kung ano-ano pang mga hugis na kakaiba. Ngunit sa kabila ng dami ng nakasulat dun, ay wala akong mabasa. At mayroon pa itong ipinakita sa akin na isang bagay na nakabigkis sa kanyang bewang na parang baon ng niyog. Yan ang dahilan kung ba't bigla akong nawala kanina, sabi ni Tandang Yoyong. Sa puntong yun ay hindi ko pa rin maintindihan ang pinagsasabi niya, pero pinipilit ko pa ding intindihin. Iyan ang tagabulag, sabi ni Tandang Yoyong. Pagkadinig ko nun ay manghang-mangha ako dahil alam ko kung anong ibig sabihin nun. Meron po kayo nun, tay? Takang-taka kong tanong at tumango lamang ito bilang pagsang-ayon sa aking sinabi. Paano po kayo nagkaroon ng ganyan, tay? Tanong ko pa. Alam mo, Binoy, bago ako napunta sa lugar ninyo, ay tubong Ilocos ako. At ganun din ang aking mga ninuno. Mula ako sa Batak. At ilan sa mga kaanak ko ay kasapi ng kilusang revolusyonaryo. Kabilang sila sa lumaban sa mga dayuhan. At kalaunan ay naging kasapi rin ako. Binatilyo pa lamang ako nung naging kasapi ako ng kilusan. At dahil sa lihim na kalamang ito ang tumulong sa amin sa pakikipaglaban. Talaga ba? Hindi kayo nakikita ng sino man o nino man? Tanong ko ulit. At tanging tango lamang ang isinagot sa akin ni Tandang Yoyong. Manghang-mangha ako
Sa puntong yun ay ninais ko rin magkaroon nun. Subalit, naisip ko na mahina naman ang aking kokote at baka hindi para sa akin yan. Pero ganun pa man, ay tuwang-tuwa ako dahil nakakita ako at nakasaksi ako ng isang tao na may tagabulag. Maya-maya pa'y nagsalita muli si Tandang Yoyong. Dahil sa kabutihan mo sa akin, tuturuan kita ng lihim na kaalaman na to. Sambit ni Tandang Yoyong na ikinagulat ko ng husto at talaga namang ikinalukso ng aking damdamin. Napabuka na lamang ang aking bibig sa sobrang pagkagulat at dahil sa labis-labis na tuwa, hindi agad ako nakapagsalita. Subalit, kinakailangan mong magsakripisyo. Sambit pa ni Tandang Yoyong. Dahil hindi lahat ay nabibiyayaan ng ganitong kaalaman. Dagdag pa ni Tandang Yoyong. Ganun po ba, tay? Kaya lang po, mahina po kasi ang aking kokote. Madalas nga po akong pagtawanan ng aking mga kaibigan at tampulan ng tuksuan sa aming klase. Sagot ko naman. Malalaman natin yan kapag sinimulan mo na. Pero ang tanong, handa ka ba? Tanong ni Tandang Yoyong sa akin. Opo, handa po ako. Kakayanin ko po yan. Sagot ko naman. Nakatingin lamang sa akin si Tandang Yoyong. Maya-maya pa'y napangiti na parang natuwa sa aking isinagot. Pero Binoy, binabalaan kita. Hindi lahat ng pinagkalooban ng kaalaman na ito ay nagtagumpay. At hindi lahat ng nagnais nito ay natuto. Kapag hindi kinaya ng iyong isipan at ng iyong katawan ang kapangyarihang ito ay maaaring maging dahilan ng ikasisira ng iyong ulo. Sambit pa ni Tandang Yoyong na sa pagkakataong ito ay punong-puno ng kaseryosohan. Opo, naiintindihan ko po. Handa po ako. Sagot ko muli. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. May ilan din kasi kaming kasapi sa kilusan nun na nagnais magkaroon ng lihim na kaalaman na ito. Malinis naman ang kanilang intensyon. Subalit, hindi sila pinalad. Ang iba ay nabaliw. Ang iba ay nawala sa sarili. Nagpapatunay lamang na ang kaalamang ito ay hindi para sa lahat. Iilan lamang ang pupwedeng magtaglay nito. Dagdag pa ni Tandang Yoyong. At sa buong buhay ko, ngayon lamang ako nakinig ng ganong kataimtim. At dun yun sa mga sinabi ni Tandang Yoyong. Sisimulan natin, ha? Maghanap ka ng baon ng niyog. Ang sabi sa akin ni Tandang Yoyong. Yun lang po ba? Kayang-kaya ko po yun. Napakadali lang po nun. Sagot ko agad. Ngunit yung walang mata ang bao. Dagdag pa ni Tandang Yoyong. Kaya bigla ulit akong napaisip. Pero sa dami ng niyog dito sa amin at mga nagkokopra, imposibleng walang ganyan dito. Kaya hindi na ako nagsayang ng oras pa at lumakad kaagad upang maghanap ng baon ng niyog na walang mata. Inisa-isa ko ang mga niyugan sa aming lugar at maging ang mga koprahan na alam ko. Lahat ay pinuntahan ko.
Parang wala akong pagod. Lumipas ang ilang araw at hindi pa din ako nakakakita. Hanggang sa lumipas ang linggo. At pagkatapos ng ilang linggo, lumipas ang buwan. Bagamat wala akong mahanap, patuloy pa din ang pagdalaw ko kina Tandang Yoyong. Mga 2 beses ko siyang dinadalaw kada linggo. Ngunit wala pa din. Wala pa din akong nakikitang ganun. Hindi pala ganun kadali hanapin ang ganyang bagay. Kaya napagpasyahan ko na lamang na dalawin muli si Tandang Yoyong. Pagkadating ko sa kubo, ay walang tao rito. Ngunit bukas ang bahay. Kaya naisip ko na baka umalis lamang saglit at babalik din maya-maya. Kaya nag-antay-antay lamang ako. At habang nag-aantay, ay niligid ko ang bakuran. Nang ilang sandali pa, ay may makita akong niyog. At parang kakaiba ang niyog na to dahil buong buo ito. At higit sa lahat, wala akong nakitang mata. Parang ang linis nito. Hindi ko din maintindihan dahil sa ilang beses ko nang nagpalibot-libot dito sa bakuran nila Tandang Yoyong, ay ngayon ko lang din ito nakita. Kaya abot-abot ang aking ngiti nang makita ko yun. At sa tingin ko pa parang itong umuusok-usok pa na hindi ko mawari. Marahil ay labis lang akong nasabik nang makita ko ito. Kaya kung ano-ano na naman ang gumagana sa aking utak, kaagad ko itong kinuha sa pamamagitan ng isang tela at binalot iyon ayon sa pagkakasabi ni Tandang Yoyong. Nang tuluyan ng mabalutan ng tela, ay hinawakan ko ito ng aking 2 kamay. Ramdam ko ang init ng bao. Hindi ko alam bakit. Pero sapat na yun para hanapin ko na si Tandang Yoyong. Maya-maya pa ipaparating na si Tandang Yoyong at kita ko na ito sa bukana ng kanyang bakuran. At sa labis na tuwa ko, ay hindi ko na mapigilang maibulalas ang aking nakuha. Tay, nakuha ko na. Eto na. Maluha-luha akong sabi sa kanya dahil sa labis na tuwa. Magaling at nakita mo rin. Dahil dyan, nakapasa ka sa iyong unang pagsubok. Samahan mo ako sa araw ng Biyernes at kukonsagrahan natin yan, baon na yan. Bukas na bukas ay Biyernes. Isasagawa natin yan, ang sabi pa ni Tandang Yoyong. Kaya kinabukasan, maaga pa lamang ay pumunta na ako sa bahay ni Tandang Yoyong. Dala-dala ang bao na nakabalot sa pulang tela. Nagsagawa ng ritual para sa bao si Tandang Yoyong at naroroon din ako upang masaksiyan ang lahat ng iyon. Matapos yun, ay muling iniabot sa akin ni Tandang Yoyong ang bao. Gawan mo ito ng bigkis at palagi mong itali sa iyong katawan. Yan ang iyong magiging pananggalang. Subalit, hindi mo pa lubusang magagamit ang kapangyarihan ng anting-anting na yan. Kinakailangan mo pa itong dasalan. Kumbaga, may pagkakataong gagana ito at may pagkakataong hindi. Sapagkat wala ka pang sapat na kapangyarihan
para mapasunod mo ang anting-anting na ito. Sambit ni Tandang Yuyong. Bibigyan kita ng dasal at kinakailangan mong magdebosyon. Magsakripisyo ka. Kinakailangan mo itong dasalin sa loob ng 50 araw ng tuloy-tuloy. At gagawin mo ito tuwing 3:00 ng madaling araw. Dagdag pa ni Tandang Yuyong. Nang makita ko ang dasal, ay halos mahilo ako sa haba nito. Dahil kagaya ng nabanggit ko kanina, mapurol ang aking isipan. Mahina ang aking utak lalo na pagdating sa pagkabisa. Lalo pat ang haba ng idarasal. Tay, saan niyo po nakuha yung dasal na to? Saka bakit napakahaba yata? Tanong ko. Ang dasal na ito ay nagmula sa nagtatag ng aming kilusan. Bantog ang kanyang pangalan sa rehiyon ng Ilocos, lalo na nung kasagsagan ng revolusyon. Iyan ang taglay niyang tagabulag, at ang lihim na kaalaman niyang yan ay ibinahagi ng aming Supremo sa kanyang piling miyembro. At kabilang ako ron. Sagot naman ni Tandang Yuyong. At pagkadinig ko nun, ay doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na tiyagain yung dasal na yun na napakahaba. Mga kakaibang salita na ngayon ko lamang nabasa. Ang dasal ay may halong Tagalog naman na waring patungkol sa Diyos Ama at ang wagas na kapangyarihan nito. Ngunit may mga nakasulat din dito na hindi naarok ng aking kaisipan. Ngunit pinagtiyagaan ko ito. Nung unang beses kong dinasal ito, ay nakaramdam ako ng matinding antok. Antok ako na parang may mabigat na bagay sa talukap ng aking mga mata. Nung una ay parang nahihilo pa ako sa tuwing binabasa ko ang dasal. Kaya naghanda pa ako ng salabat at kung ano-ano pang mainit na inumin para lamang panlaban sa antok. Halos mapapikit na ako sa unang araw ko na yun. Ngunit nagawan ko naman ng paraan. At natapos ko ang mahabang dasal na yun noong unang araw. Ngunit sa paglipas lamang ng ilang araw, ay katakatakang parang kabisado ko na ang dasal na halos nakaimprenta na ito sa aking isipan. Pakiwari ko'y tumalas ang aking isipan nang dahil sa dasal na to. Sinunod ko ang bilin ni Tandang Yuyong at isinagawa ang pagdarasal araw-araw sa loob ng 50 araw. Matapos ang nasabing bilang ng araw, ay muli akong bumalik sa bahay nila Tandang Yuyong upang ibalita na nagawa ko na ang kanyang pinagagawa. Mabuti naman at nagawa mo. Pero malalaman natin yan kung talagang nagawa mo nga, sabi naman ni Tandang Yuyong. Naglabas ito ng ilang pirasong papel at panulat. Isulat mo ang susi ng orasyon dito sa kapirasong papel na ito, ang sabi ni Tandang Yuyong sa akin. At kaagad rumihistro sa aking isipan ang mga dasal. Ginawa ko ayon sa utos ni Tandang Yuyong. Ngayon, isubo mo ang papel sa iyong bibig, utos ni Tandang Yuyong. At yun nga ang aking ginawa. Inilagay ko ang papel kung saan nakasulat ang mga dasal at inilagay yun sa loob ng aking bibig.
ilang sandali pa ay ngumiti na lamang si Tandang Yoyong. Ako naman ay nananatili lang sa aking kinatatayuan. Maya-maya pa'y nagsalita si Tandang Yoyong. "Oh, Binoy, lumabas ka muna at mag-ikot-ikot." Utos pa ni Tandang Yoyong. At iyon nga ang aking ginawa. Pagkalabas ko, nakita ko ang mga ibong maya at yung isa pang ibon na ubod ng ilap. Subalit paglabas ko ay hindi man lamang nagliparan ang mga ito. Kaya sa tuwa ko ay nilapitan ko pa ito at nahawakan. At dun ko pa lamang napagtanto na hindi ako nakikita ng mga ibon na ito. Biglang namulagat ang aking mga mata at napabuka ang aking bibig sa sobrang pagkamangha. At dun pa lamang biglang nabulabog ang mga ibon at kaagad-agad nagliparan ng mga to. Halos hindi ako magkandamayaw sa sobrang tuwa ko. Maya-maya pa ay lumabas si Tandang Yoyong. "Ang anting-anting mo na yan at sasamahan mo ng dasal na yan. Ang magiging taglay mo ay mataas na antas ng tagabulag. Maging ang mga taga-silangan at ang mga bukas ang ikatlong mata ay hindi ka makikita. Huwag na huwag mo lamang ibubuka ang iyong bibig kapag nasa bulag ka, dahil tiyak ay makikita ka nila." Paalala pa ni Tandang Yoyong. Tuwang-tuwa ako nang malaman ko yun at manghang-mangha ako sa sinabi niyo ni Tandang Yoyong. Ngunit pinaalalahanan muli ako na huwag gagamitin sa hindi mabuti ang taglay kong kakayahan, dahil ang kapangyarihang ito ay ibinigay ng Diyos Ama para sa ikabubuti ng tao. Kaya ang ginawa ko ay naghanda ako ng mga maliliit na papel at isa-isa kong sinulatan yun ng dasal sa tagabulag. Yun ay upang subukin pa ulit. Ngunit pinaalalahanan muli ako ni Tandang Yoyong na huwag sasagarin ang kapangyarihan at alagaan sa dasal. Kinabukasan ay naglakad-lakad ako sa bundok na kung saan kami madalas nagtatanim at nangunguha ng panggatong. Ako lamang mag-isa ang nagpunta. Nakabigkis sa aking katawan ang baho na walang mata at nakahanda din ang mga maliliit na papel na kung saan nakasulat ang dasal. Pagdating ko sa bandang itaas ng bundok ay naisipan kong gamitin ang taglay kong tagabulag. Kaya habang naglalakad-lakad ay inuusal ko to ng may kalakasan, dahil kampante naman ako na ako lamang ang mag-isa sa lugar na yun. Nang biglang uminit ang baon ng nyug na nakabigis sa akin, nakaramdam ako ng paparating na disgrasya. Bigla akong napatigil sa aking paglalakad at nakiramdam sa aking paligid. Ramdam na ramdam ko ang mga matang nakasunod sa akin. At ilang saglit pa ay parang biglang may bumulong sa akin na ilagay ang dasal sa aking bibig. At iyon nga ang ginawa ko. Ngunit nananatili lamang ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako umaalis. Nang maya-maya pa'y biglang humangin ng napakalakas na parang may bagyong dumaan. At sa isang iglap ay may dumaan sa aking harapan. At tumigil naman itong bigla. Isa itong kakaibang nilalang. Hindi ko mawari kung hayop o tao ito.
ang nilalang na ito ay nagtataglay ng maitim na balat at merong mahahaba at matatalas na kuko. Nanlilisik ang mga mata nito. May mga pangil na parang sa mababangis na hayop sa kagubatan. At parang may hinahanap ito. At pakiwari ko, ako ang pakay nito. Tumingin-tingin ito sa paligid. Agresibo ang kanyang mga galaw. At sa mismong dinaanan ko kanina, ay nagpabalik-balik siya ron. Ako nga talaga ang kanyang pakay. Ngunit hindi niya ako nakikita. Kahit anong gawin niya, ay hindi niya ako matagpuan. Samantalang nakatayo lamang ako, malapit sa nilalang. Noong una ay nakaramdam ako ng kaba. Ngunit di nagtagal, yung kaba ko ay napalitan ng pagkasabik. Kasabikan dahil sa taglay kong kapangyarihan. Pakiramdam ko ay parang walang magagawa ang nilalang na ito sa akin. Maya-maya pa ay lumingon ito sa di kalayuan na parang may inaabangan at biglang tumalon sa talayban at nawala na lang sa isang iglap ang nilalang. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng boses ng mga tao na naglalakad. Malamang ay galing ang mga to sa pagkakaingin. Mga 5 katao sila na may daladalang mga panggapas. Nang makalapit pa ay nakilala ko ng mga ito. Sila ang aking mga kabaryo at mga kaibigan ko pang iba rito. Kaya naisip ko na sasabay na lamang ako sa mga ito pauwi sa aming baryo. Kaya pinalagpas ko na lamang sila ng bahagya. At nang makalagpas na sila, ay saka ko inalis ang aking sabulag. "Oy, Temyong, makikisabay na ako sa inyo." Tawag ko sa kanila. Gulat na gulat silang 5 nang makita ako. "San ka galing, Binoy? Paano ka napunta rito?" Tanong nila sa akin. Hindi ko malaman ang isasagot ko. Ano kasi? Dumumi ko sa talahiban. Naghanap kasi ako ng dahon ng banaba eh. Kaya lang, bigla akong nadumi. Kaya dito na lang ako pumesto. Hindi na kasi aabot pag-uwi. Sagot ko naman. Ganun ba? Tara na, sumabay ka na sa amin. Sabi pa nila. At sabay-sabay na kaming nagbalik sa baryo. Medyo nagpahuli na ako habang naglalakad. Dahil pakiramdam ko na baka umatake pa yung aswang. Nagmamatsyag ako ng palihim. At naglalakad pa kami habang sa gitna kami ng talahiban. Ang mga kasama ko ay hindi na alintana ang nagbabantang panganib at patuloy lamang sila sa pagkakwentuhan. Nang biglang may kumaluskos sa gawing kanan sa may bandang talahiban. Kaya napaiktad agad ako at nakaabang na ang kamay ko. Hawak-hawak na ang papel na may dasal at handa ako nang isubo ito sa aking bibig. Ang mga kaibigan ko naman ay kanya-kanya ng hawak ng panggapas. Dahil batid din nila ang mga kwento-kwento dito sa gawing ito ng aming lugar. Nang kumaluskos muli ang talahiban
at biglang lumabas ay ang isang baboy ramo. Akala namin kung ano na. Baboy ramo lang pala. Tinangka pa naming hulihin ito. Subalit sobrang mailap. Patapos yun ay nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa aming baryo. Bago umuwi ay dumuan muli ako kina Tandang Yoyong at ikinuwento ko ang nakita ko sa bundok kanina. Isang aswangan nakita mo at marahil ay nakaramdam ito ng paghamon sa ginawa mong pag-usal, kaya ito lumabas. Baka pakiramdam nito ay hinahamon mo siya. Saad pa ni Tandang Yoyong. Mag-iingat ka dahil ang taglay mo na yan ay tatangkaing agawin sa iyo dahil sa taas ng antas ng iyong tagabulag. Dagdag pa ni Tandang Yoyong. Nung tagpong din yun, ay may iniutos sa akin si Tandang Yoyong. Mga dahon at mga uri ng ugat na kailangang hanapin. Kaya kinabukasan ay agad ko itong hinanap. Naglibot-libot ako at kung saan-saan ako nakarating. Hanggang sa makarating ako ng Palumpon, kakahanap sa mga ito. At dahil sa layo nito mula sa amin, ay naghanap ako ng pwede kong masakyan o pwede akong makisabay. Dahil sa layo, tiyak aabutin ako ng hating gabi kung lalakarin dito. Tiyempo naman, ay nakita ko ang isang bus na babiyahe. Ang bus namin nun, ito yung sinauna pa. Ito yung wala pang mga pintuan na kahit anong oras ay pwede mong talunin. Parating na yung bus, ngunit may isang problema. Wala akong pambayad sa pasahe. Kaya dun ko naisip ang taglay kong karunungan. Naglagay ako ng papel na may susi ng dasal at inilagay ko yun sa aking bibig. Inabangan ko ang bus. At nang mapatapat na ito sa akin, ay agad ko itong tinalon. Doon lamang ako pumesto sa likod, kung saan nilalagay ang mga kargamento. Nakasabit lamang ako habang umaandar ang bus. Nakailang ikot na ang konduktor. At hindi ako neto nakikita. Makailang beses din itong dumungaw sa likuran. Ngunit kahit minsan ay hindi ako neto nakita. Sa buong biyahe ng bus ay nakatikom lamang ang aking bibig habang nakasabit sa likuran. Nakarating ako sa aming baryo nang walang ginagastos na pera dahil dun. Kaya tuwang-tuwa ako. Pagkabalik ko'y kaagad akong pumunta kina Tandang Yoyong upang ibigay ang mga pinapahanap niya. Sa sobrang tuwa ko, maging ang ginawa ko sa bus ay ikinuwento ko sa kanya. Hanapin mo ang nagmamaneho nun, yung konduktor. Bayaran mo. Huwag mong aabusuin ang taglay mo dahil may kabayaran yan. Galit na sabi sa akin ni Tandang Yoyong. Kaya kahit magdidisoras na ng gabi, ay hinanap ko ang nagmamaneho nun. Kaya kahit maggagabi na, ay hinanap ko ang nagmamaneho ng bus kanina. At nagbigay ako ng mga kamote at ilang prutas bilang kabayaran. At humingi din ako ng tawad. Takang-taka naman yung konduktor dahil hindi naman daw nila ako nakitang sumakay kanina. Pero hindi na ako nagpaliwanag pa.
Basta't iniwan ko na lamang sa kanya ang mga kamote at prutas bilang kabayaran ko. Pagka-uwi ko ng bahay, kagaya ng nakagawian, maaga kaming kumain. At matapos yun, naghanda na sa pagtulog. Wala namang kuryente sa aming lugar, kaya walang mapaglilibangan kung hindi ang matulog. Ngunit bago ako matulog, naglinis muna ako ng aking katawan. Ang aming banyo nun ay nakahiwalay sa bahay. Inalis ko ang nakabigkis na baon ng niyog at inilayo ko din ang mga pira-pirasong papel na may mga dasal. Isinabit ko muna yun sa sawali na nagsisilbing tabing ng aming banyo. Habang naglilinis ng katawan, bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaiba. At kasunod nun, ay nakabibinging katahimikan. Yun parang biglang tumigil ang paligid. At sa isang iglap, ay bigla akong naisip yung paalala ni Tandang Yoyong. Kaya kaagad kong binalikan ang aking anting-anting. Pagkatingin ko sa pinagsabitan ko nun, ay wala na yung baon ng niyog. Biglang nanlamig ang aking pakiramdam. Kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Hindi ko na makita ang taglay kong agimat. Ilang saglit pa'y nakarinig ako ng pagsigaw mula sa aking mga magulang. Tinatawag ako. Ganon din ang iba kong kapatid. Sumisigaw sila na parang sasakluluhan ako. Parang biglang nablangko ang aking isipan. Hindi ko alam ang nangyayari. Nang mapatingala ako, ay tumambad sa aking paningin ang mga matang pulang-pula na nanlilisik at ang mga mahahabang pangil. At kasabay nun ay ang amoy na umaalingasaw na parang bulok na laman. Napatulala ako. At kasunod nun ay bigla akong dinumog nito. Wala akong kalaban-laban. Tinangka akong mag-uumalpas, subalit kakaiba ang lakas nito. Hindi pangkaraniwan. At para lamang akong basahan na ipinaghampasan nito. Kahit anong pagpupumiglas ko ay baliwala lamang. Dahil sa tindi ng lakas ng nilalang na ito. Piniga nito ang aking kanang balikat. At sa pamamagitan nun, ay iniangat ako ng isang kamay lamang. Naghuhumiyaw ako sa sakit dahil sa aking dinadanas. At kasunod nun, ay iniumang nito ang kanyang isang kamay. At kitang-kita ko ang matatalas na kuko. At iniunday nito sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay katapusan ko na. At nahagip ng aking paningin sa likod ng nilalang. Ay kitang-kita ko sila tatay na hawak-hawak ang kani-kanilang sundang. At iwinasiwas nila yun sa likod ng nilalang na nakahawak sa akin. Ngunit baliwala lang. Hindi ito tinatablan. Isang bigwas lang nung nilalang na yun ay tumilapon sila tatay kasamang iba kong kapatid. At sa isang iglap ay naramdaman ko na yung matinding pagdiin ng kanyang matatalas na kuko sa aking sikmura. Halos panawan na ako ng ulirat. Ngunit pinilit kong magising. Nang biglang umangil ang napakalakas ang nilalang na to. Parang naiipit ang kanyang kanang kamay sa aking simura. Hindi na ito mabunot at nagkakawag ito. At sa hindi ko malaman na dahilan, biglang nanigas ang aswang.
Hindi ito makagalaw. Panay-angil na lamang ang kanyang ginagawa. Kaya pansamantala niya akong binitawan. At dahil sa pagkakataong yun, ay kaagad kong pinulot yung nagkalat na buho mula sa nawasak na banyo namin. Dinampot ko yun at itutusok ko sa aswang. Nang biglang may sumigaw sa bandang likuran ko, "Binoy, huwag mong papatayin! Huwag mong papatayin!" Sigaw ng boses na mula sa isang matanda. At mula sa kadiliman ay lumabas ang imahe ng isang matandang lalaki. Si Tandang Yoyong. Meron itong bit-bit na lubid. Marahil yan yung mga pinakuha niya sa akin nung nakaraan. Huwag mong patayin yung nilalang. Ako na ang bahala. Sabi muli ni Tandang Yoyong na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin makagalaw yung aswang. Itinali ni Tandang Yoyong ang lubid sa katawan ng aswang. At sa paglapat pa lang nun, ay tila walang kalakas-lakas ang aswang laban sa lubid na yun. Ako naman ay nasadlak na sa lupa dahil sa aking tinamong pinsala. Kaya kinapa ko ang aking sugat. Paghawa ko sa aking tiyan, laking gulat ko. Dahil ang baon ng niyog na hinahanap ko, nakabigkis na sa aking bewang. At maging ang atake ng aswang sa akin kanina, ay tila hindi bumaon sa aking balat. At maging ang pinsala ko sa aking balikat, ay tila naging gasgas lamang at hindi din ito masyadong napinsala. Akala ko kanina ay basag ng aking balikat. Salamat sa iyong pagtulong. Ako na ang bahala sa aswang na ito, sabi pa ni Tandang Yoyong. At sa isang iglap, biglang naglaho si Tandang Yoyong kasamang aswang. Kaagad ko namang pinuntahan ang aking pamilya na tila nawalan ng malay matapos tumilapon. Maliban sa mangilan-ngilan na gasgas at galo sa katawan, maayos naman sila. Asa na? Asa na yung aswang? Sigaw nila tatay, nila kuya. Wala na po, tay. Tumakas na, sagot ko naman. Laking pasalamat ko. At nakaligtas kami sa tiyak na kapahamakan. Ngunit ang labis kong ipinagtaka ay kung paano napunta muli sa akin ang baon ng niyog at yung mga piraso ng papel ay biglang napunta sa aking mga bulsa. Matapos yun ay kinumpunin namin ang nawasak sa aming kabahayan. Matapos yun nakaidlip ako dahil sa pagod. Nung magising ako ay magbubukang liwayway na. Kaagad-agad akong tumulak papunta kina Tandang Yoyong upang matingnan ang kanyang lagay. Pagkadating ko dun, nasa labas na ng bakuran si Tandang Yoyong at parang inaantabayanan ang aking pagdating. Maraming salamat sa iyo, Binoy, sa iyong pagtulong. Bungad ni Tandang Yoyong sa akin. Wala po yun. Ako nga pong dapat magpasalamat sa pagligtas sa akin mula sa aswang. Asa na po ba yung aswang? Ngunit hindi ko pa natatapos ang aking salita. Itinawag na ako ni Tandang Yoyong at pinatuloy sa kanyang kubo. Pagpasok ko pa lamang, nakita ko agad ang isang matandang babae na nakagapos. Medyo nagulat ako
At napatingin ako kay Tandang Yoyong na punong-puno ng katanungan ang aking isipan. Salamat, Binoy. Ang aswang na naengkwentro mo kagabi, siyang aking asawa. At siya ang dahilan bakit ako naririto. Sabi ni Tandang Yoyong, sa labis kong pagmamahal sa aking asawa, ay hinahanap ko siya. Sa tulong mo, Binoy, ay natagpuan ko din siya. Dagdag pa ni Tandang Yoyong. O ganun po ba? Sagot ko. Subalit, naguguluhan pa rin ako at napakarami ko pa rin katanungan. Paano po naging aswang ang inyong asawa? Tanong ko. Sabi ko naman sa iyo, Binoy, hindi pangkaraniwan ang taglay natin na taga-Bulag. Sa aming lugar, nung nalaman nila na may ganito akong taglay, ay marami ang nagtangkang umagaw nito. Naging ordinaryong tao at hindi ordinaryo. At iba't ibang klase ng pamamaraan. Ngunit hindi nila ito naagaw mula sa akin. Kahit anong pagtatangka ay hindi umubra sa akin. Kung kaya't ang kanilang pinagbalingan ay ang aking pamilya. Ilan sa kaanak ko ay nasawi. At ang aking asawa naman ay pilit hinawaan ng pagiging aswang. Nung hinawaan ng aking asawa, ay hindi pa sapat ang aking kaalaman para mapagaling siya nun. Kaya wala akong nagawa. Kaya nung nalaman ko na at natutunan ko na, ay pinilit kong hanapin ang aking asawa. At iyan ang dahilan bakit napunta ako sa lugar na ito upang ibalik ang aking asawa. Kwento pa ni Tandang Yoyong. Ngayon ko pa lamang labis na unawaan ang naging turing ni Tandang Yoyong kagabi. Nagpatuloy pa sa pagkwento si Tandang Yoyong. At ang taga-Bulag na taglay-taglay mo, yung hawak-hawak natin na yan ay gustong-gustong makuha ng aswang na nanghawa sa aking asawa. Kaya ganun na lamang sila kaagresibo na maagaw ito mula sa iyo. Kaya salamat sa iyo, Binoy. Saad pa ni Tandang Yoyong. Ganun po pala. Siya po pala ang inyong asawa talaga. Sagot ko pa. Oo, siya ang aking asawa. Siya si Melinda. At pagagalingin ko siya sa tulong ng Diyos Ama. Ako ang magiging instrumento para mapagaling siya. Kaya tutulungan mo ako, Binoy. Sabi pa ni Tandang Yoyong. Mukhang matagal na pong naging aswang ang inyong asawa, tay. Mapapagaling pa po ba si Nanay Melinda? Tanong ko pa. Ngumiti lamang si Tandang Yoyong. Walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Manampalataya tayo sa kanyang kapangyarihan at kawagasan. Tanging sagot ni Tandang Yoyong. Ramdam na ramdam ko ang kagalakan mula kay Tandang Yoyong doon mga sandaling yun. Lalo na nung kapiling niya si Nanay Melinda. Oo nga po pala. Tay, matanong ka lang. Bakit po kaya hindi ako napinsala ng matindi nung sinugod ako kagabi? Tanong ko pa.
Bukod sa tagabulag, may dalang kabal ang taglay mo na yan. Kasama yan sa mga idinadasal mo at parte yan ng iyong pananggalang. Kaya palagi mong iingatan at aalagaan sa dasal yan taglay mo na yan. Sagot pa ni Tandang Yoyong. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumuti na ang kalagayan ni Nanay Melinda. At sa paglipas pa ng mga araw, ay wala na itong nakatali sa katawan at malaya na itong nakakalakad sa paligid. Hanggang sa dumating yung araw na maging ako ay nararamdaman ko na wala na yung bigat na nararamdaman ko dati mula kay Nanay Melinda, mula sa itim na kapangyarihan. Tila nakawala na siya rito. Lumipas pa ang ilang araw at muli akong dumalaw sa kanila. At pagdalaw ko ay kinausap ako ni Tandang Yoyong. Binoy, maraming salamat ha. Magaling na si Melinda ko. At panahon na siguro na bumalik na kami sa aming probinsya. Maraming salamat. Ang iyong taglay ay pakakaingatan mo. Kagaya ng pag-iingat mo sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Matapos ang araw na yun, ay hindi ko na nakita pa sila Tandang Yoyong at si Nanay Melinda. Bagamat ganun, alam kong maligaya itong naninirahan kasama ang kanyang mahal sa buhay at sa tulong ng taglay na tagabulag. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po kay Boss Rodel Kuwakoy ng Kinabigan, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Happy birthday po, boss. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss JR Sangahan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss MC Aldiano, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joe Matias. At sa may EVC Dental Laboratory, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Ochia Madara. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po sa Loxing family, Chavez family, at sa Quinto family. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Marjorie Quinto. Shoutout po, ma'am.
Shoutout din po kay Boss Bong Layog, dyan po sa may Sinabakan, Candelaria, Zambales. Shoutout po. Shoutout din po sa Fernandez family, dyan po sa may Kamputhaw, Cebu City. Shoutout po. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rufino. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. Shoutout. Shoutout din po kay Ma'am Ana Mendoza, dyan po sa may Noveleta, Cavite, from Boss Bars Bernal. Shoutout po. Kay Boss Jobert Lasartan. Shoutout po. Kay Boss June Tomas, Boss, shoutout po. Kay Boss Michael Santos, shoutout po. Kay Boss Fredo Domingo, shoutout po. Kay Boss Arnab TV, shoutout po. May time po kayo, bisita naman siya ng Arnab TV. Kay Boss Ticarol TV Mix, shoutout po. May time po kayo, bisita naman siya nila. Kay Boss Mike Ecalner ng Malimanga, Candelaria, Zambales. At kay Boss Bong Layog ng Sinabakan, Candelaria, Zambales. Shoutout din po kay Boss Ador Iglesias, shoutout po. Kay Ma'am Chona Sera, dyan po sa may Hong Kong, shoutout po. Kay Boss John Deus ng Dinalupihan, Bataan, from Boss Rogie Buendia, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo, sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, Boss, shoutout sa Boss. Ma'am Liza Arceca, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa Boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales.
Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa kalapati, bisita po sa channel ko ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po ko sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout po. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.